Hello guys, it's Ciel Mariano and welcome back to my vlog. So sa video natin ngayon guys, meron naman tayong pag-uusapan na isang online lending apps na pwede daw sa mga estudyante. And take note guys, hindi lang siya para sa mga estudyante, pwede rin siya sa mga self-employed, unemployed, pwede rin sa farmer at kung ano pang trabaho na meron ka as long as meron kang isang valid ID na pwede mong gamitin sa pag-apply dito sa applications na to. And katulad ng sinabi ko guys, huwag nyo muna siyang ida-download itong applications na babanggitin natin dito sa ating video. Unless hindi nyo pa napapanood itong full video natin or itong full na review natin about these apps. Kasi guys, gusto ko lang din maging aware kayo kung magkano yung magiging interest niya, magkano yung ma-receive lang natin na amount at magkano lang din yung makakaltas dito sa pag-apply natin ng loan dito sa apps na to. And gusto ko lang din guys linawin na hindi ako agent ng mga apps na binabanggit ko dito sa ating YouTube channel. Ito lang naman base lang naman sa experience ko. As borrower din naman ako katulad nyo at naghahanap din ako minsan ng mga online loan apps na pwede kong mahiraman na for my needs. Kung inaabutan ako ng petsa di peligro, ganun. Hindi po ako agent ng mga apps na to. At sinasabi ko naman at the end of my video kung recommended ba yung apps or legit or scam, ganon. Hindi ako, kaya dapat tapusin nyo yung video bago kayo mag-comment na isa akong agent at pinopromote ko yung mga online lending apps na binabanggit natin dito sa ating YouTube channel. So kung interesado kang malaman about these applications na i-review natin ngayon, please keep on watching. So bago natin simulan itong video natin guys, gusto ko lang ulit ipaalala sa inyo na hindi ako agent ng mga online loan applications na binabanggit natin dito sa ating YouTube channel. Ito ay based lang naman sa aking experience kasi borrower din ako kagaya nyo. So for today's video guys, meron naman tayong panibagong i-review na isang online loan apps na pwede raw sa mga estudyante. Take note guys, hindi lang siya pwede sa mga estudyante, pwede rin siya sa ibang mga employed, unemployed, sa freelance at kung ano-ano pang work na meron kayo as long as meron kayong valid ID. So itong applications guys na babanggitin ko ay itong si Peso Here. At alam nyo ba guys, na itong si Peso Here ay nag-o-offer ng hanggang 15,000 ang pwede mong mahiram dito sa kanilang applications. Kung saan meron din siyang long-term payment na 91 days hanggang 180 days. So doon pa lang guys, medyo nag-aalanganin na ako kasi nga mostly yung mga online lending apps, mga ganitong klase ng online lending apps, hindi sila totally na 91 days, 180 days, kundi mostly 7 days or 15 days lang yung mga ganitong apps. So ayun guys, out of my curiosity, nag-try akong mag-apply dito sa kanilang applications. Kasi gusto ko lang malaman kung okay ba ito or legit ba itong applications nila or legit ba itong loan applications nila. So dito nga guys, first na magtatambungad sa'yo ay itong cellphone number na kailangan mo nga daw i-provide. At yun yung gagamitin mo para sa kanilang applications. Then after nun, pagka-provide mo ng number mo, mapupunta ka naman sa kanilang list of valid IDs. So, ang mga kailangan nilang list of valid IDs is UMID ID, passport, TIN ID, driver's license, SSID, postal ID, voter's ID, PRC ID, OWA ID, at GSIS ID. Yan yung mga list of valid IDs na allow sa kanila. So ayun guys, pagkatapos mong fill upan yung identity informations mo, mapupunta ka naman sa personal information, which is kailangan mong ilagay yung pangalan mo at yung mga address mo, kung saan ka nakatira, yung mga yon. Then after nun, mapupunta ka sa kanilang work information, which is yung mga work na pwede sa kanila is government in special interest, lawyer, corporate executives, managers, human resource, driver, tour guide, teacher, professional, consultant, researcher, enterprise administrator, accountant, security guard, scientist, at marami pang iba. Available din guys sa kanila yung estudyante as long as pwede rin sa kanilang estudyante guys or factory worker as long as meron kang valid ID.
So, after ng work information, mapupunta ka naman sa kanang contact informations. Then, ilalagay mo dun guys yung mga contact reference mo na kakilala mo or kamag-anak mo na pwede nang kontakin in case na hindi ka active sa text message or sa tawag nila. Sila yung tatawagan. Then, after nun guys, pagkatapos mong nilagay yung contact informations mo, mapupunta naman sa additional informations. Then, ayun, pwede ka nang mag-apply. I mean, pwede mo nang i-apply yung loan mo agad-agad in case na gusto mo nang mag-apply. So, approve na agad siya guys. Ganun lang kadali yung pag-fill up ng informations mo or yung salang applications. Then, pwede mo nang i-apply agad yung loan na gusto mong i-loan. So, dito nga guys, meron silang product list na nilalagay, which is ito nga, 3,500 daw yung pwede mong mahiram sa applications. Then, halimbawa, sa VIP 7, 3,500 din yung mahiram mo doon. So, after mong ma-apply yun, yung 3,500, mapupunta ka naman sa kanilang payment method, which is ito nga, ilalagay mo yung withdrawal channel mo and withdrawal account. Kung meron ka namang e-wallet or bank account, pwede mo siyang ilagay dito. Then, guys based on my experience, nung in-apply ko, ay nilagay ko yung aking withdrawal channel at withdrawal account dito sa kanilang applications. Bigla agad na disburse yung account, ay yung amount, kahit wala man lang, hindi man lang sinasabi kung magkano yung makakaltas at hindi kung magkano yung ma-receive ko lang na amount. Parang ganun lang siya guys. Then after nun, so tinry ko siyang i-confirm loan kasi nga gusto kong makita kung magkano yung ma-receive ko lang na amount, kasi wala nga nagpapakita kung magkano lang yung ma-receive kong amount at magkano yung kaltas dito sa kanilang applications. Then yun, bigla agad na disburse yung amount na in-apply ko, kahit hindi ko naman totally na-apply kasi nga gusto ko lang malaman yung kanilang interest at magkano yung processing fee, ganun. Then dun sa pagka-approve nyo guys, pagka-disburse na account ko dun sa 3,500 na hiniram mo sa kanilang applications, ang ma-receive mo lang na amount is 2,000 pesos. Then, ang less niya na guys, or kaltas niya dito sa kanilang applications is 1,500 pesos. So, if I were you guys, wag na wag kayong mag-a-apply dito kay Peso Here. Hindi ko alam guys kung sa akin lang nangyari ito or sa inyo din, sa mga naka-experience neto. Actually guys, itong si Peso Here ay parang kapatid ni Peramo. Pero kasi guys, kay Peramo is parang nakikita ko doon yung interest at magkano yung kinakaltas. Pero dito kay Peso Here guys, parang dire-diretso lang siya na kahit gusto mong makita yung ma-receive mo lang na amount or yung interest niya, hindi mo siya makikita. Hindi ko siya nakita or hindi ko lang matandaan kasi nga diniretso ko siya kasi akala ko magpapakita, kapag nag-confirm loan ako, magpapakita doon yung ma-receive ko lang na amount, pero hindi. Automatic siyang nag-disburse doon sa account ko. Grabe guys, imagine mo tapos ang nakakakuan lang doon 7 days to pay mo lang siyang babayaran. Actually, hindi siya totally 7 days. Parang 6 days lang daw. Based din sa mga narinig ko at mga nababasa ko, 6 days mo lang daw siyang babayaran. Kasi parang kung kailan na-disburse yung account mo, yung amount mo dun sa account mo, counted na daw yun guys. Counted na daw yun sa kanilang parang counted na yung araw na yun sa kanilang applications. Halimbawa, ngayon mo na-receive yung amount na hinira mo dito sa applications, counted na to para sa 6 days na lang nababayaran. For me guys, please wag nyong i-download itong applications na to kung ayaw nyong mahirapan, kung ayaw mabaon sa utang, ganun. Ayoko lang ma-experience yung experience ko sa applications nila. So gusto ko lang din kasi maging honest sa aking review about sa mga online lending apps na na-applyan ko, at naghanap nga din kasi ako ng magandang online lending apps na mai-recommend ko sa inyo. But these apps guys is hindi siya recommendable. Kaya please huwag niyo siyang da-download. Pero kung nasa inyo naman guys, kung gusto niyo mag-apply sa applications, hindi ko kayo pinipilit. Hindi ko pino-pursue na mag-apply sa kanila. Na huwag mag-apply sa kanila.
nasa inyo na yung decision guys at wala sa akin. Basta ako, sa opinion ko, sa aking experience, ayoko. Wag na. And based sa, kung i-rate ko lang to guys, itong applications nila, siguro bibigyan ko lang siya ng 1%. Kasi nga, parang grabe, scammer, ganon. Tinatawag din itong online loan shark. Kasi, 7 days mo lang siyang babayaran. So, considered siya as online loan shark. At hindi siya legit guys. Then dito nga guys, meron akong mga nabasa na sa isang legit na page na ito nga, kasama si Peso here sa mga ma-revoke like ito. Nakalagay dito guys is SEC orders revocation of certificate of authority to operate against Populous Lending Corporation. Narito ang listahan ng mga online lending application platform ng Populous Lending Corporation, Peso Pop, Ant Wallet, Dragon Loan, Cut Cash, Cash Guard, To Peso, Take Cash, Peso Here, Wiggle, Coco Peso, Cash In, Candy Cash, Cash Cow, New Cash, Peso Cow, and Lucky Peso. Yan yung mga ma-revoke na yung kanilang certificate. So, please don't download this app kasi hindi siya nakakatulong sa inyo, lalo na kayong malulubog sa utang. If I were you guys, marami pa dyan yung mga legit na apps na pwede nating malapitan. Pero these apps guys, as hindi siya talaga totally na ma-recommendable kasi guys, online loan shark siya. So, sa mga nagsabi guys, na agent ako ng mga apps na to, ng applications to, edi sana, todo promote na ako sa kanila. Actually, biktima din ako ng mga ganitong klase ng online loan shark. So, pero sa inyo pa din guys, kung mag-apply kayo dito sa kanang applications, hindi ko kayo pinipilit. Pero sa akin, wag na kayong hihiram dito sa kanang applications. Since may revoke naman na siya. At hinihintay na lang natin yung... Actually guys, kahit na-revoke na siya, nasa Google Play Store pa rin siya. Diba dapat naalis na siya? Kasi ang dami niyang negative feedbacks, lalo na sa mga nabiktima, at nangaharas nga daw itong applications na to. Ganon. So, kung meron kang natutunan sa ating panibagong review ngayon, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated ka lagi sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching, and see you on my next video. Bye!